at magsasawa sa salita ng Panginoon. Amen. Kasi the more na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, no? Ay the more na tayo maraming natutunan sa salita ng Panginoon. Alright. Ayun ba to? Yun. Alright, salamat po sa Diyos. Salamat sa fellowship kanina ng mga young people, no? Salamat po sa Panginoon. Sige po, tuloy tayo sa pag-aaral muli ng salita ng Diyos, no? Sunday evening is still Sunday. Amen. Salamat po sa Panginoon, sa mga nandito. Masarap kasi yung pakiramdam na kompleto natin ang ating pananambahan sa Diyos. Amen. Kaya wala tayong alalahanin sa Diyos na ibigay natin sa Kanya, ang para sa Kanya. Oo. Yan. Kasi pag hindi natin naibigay ang para sa Kanya ng Sunday evening, ay parang wala kang kapayapaan sa mga araw, no? Matapos ang linggo, parang walang kapayapaan, no? Kaya maganda maibigay natin ang para sa Panginoon. Amen. Ang topic na binigay ng Diyos sa ating muli ngayon, dito sa Matthew chapter 24. Oo. Ito ngayon ang mapapanahon, no? Mensahe ng Panginoon. Beginning verse 3 hanggang 12. Yan. At tayo tumayo at ating salitang babasahin ang salita ng Diyos, no? Pagkakaroon natin ang malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ito po, no? Salita natin babasahin at sabay natin ang verse 12, no? Ang sabi ng verse 3, kayo po yung verse 4. And he sat upon the Mount of Olives. The disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and of the end of the world? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and deceive many. For nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places. All these are beginnings of sorrow. Then they deliver you up to be afflicted, shall kill you, and shall be hated of all nations for my name's sake. And many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. The love of many shall wax cold. I-underline natin yan, no? Sige po. Tayo muna ay yumuko. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Na muli, narito kami, O Diyos, sa bahay sambahan upang magpatuloy sa aming pananambahan at maisara namin ang linggong ito sa pagitan ng evening service. Salamat po sa at isa narito, higit sa lahat, sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitan. Pagpalay mo kami ngayong gabi sa aming pag-aaral. Banal na Espiritu, malayak ang gumawa sa aming kalagitnaan. Gabayan mo kami, Holy Spirit of God, at hingi kami ng tulong, wisdom sa pagpahayag ng masalita. Thank you for a great service this morning, O God. Thank you for the brethren who come to you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ngayong hapon. At pagparaming service, higit sa lahat ang pagpahayag ng masalita. Bigyan mo ng wisdom ang iyong lingkod. Make my blessing to the brethren tonight. Forgive our sins, cleanse our heart, and all these things we ask. In Christ Jesus' name, amen. Right, you may be seated.
No. Dito sa verse 3 ay habang sila ay nagpapahinga sa ilalim ng olive tree. No? Yung olive tree, ay hindi natin nakikita yan, no? Inaaral namin yan sa Life of Christ, no? Mga trees doon sa Palestine. Isa po itong olive tree, no? Na karaniwan doon sa Israel, no? Kaya nabanggit ito sa gospel. Yan, ang olive. Kasi kung saan nandoon ang Panginoon at ang kanyang mga disciple ay sila ay nakaupo, nakik-fellowship, nakikwentuhan at habang sila nakikwentuhan, ang mga disciples ay nagtanong, no? Tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa kanyang the end of the world, yung katapusan na ng mundo. Ang sabi niya, tell us, when shall these things be? What shall be the sign of thy coming and of the end of the world? At sinagot po ito ng Panginoon. At makikita na natin sa ating mga paligid ngayon ang mga signs of His coming. No? Yan, makita natin yung Antichrist sa verse 5, no? Maging sa Pilipinas ay may Antichrist na siya na ang Son of God. Yan. Yun. Wala na. Ang Son of God. Pero marami po siya ng daya. Maraming simbahan. Oo. Pero makita natin, kapatid. At narinig na rin natin yung hear of wars and rumors of wars. Kaya nga, hindi pa nakabalik yung gasolina. Oo. Tapos na yung gera, yung gasolina, hindi pa nakabalik sa normal. No. Yan. War. Kingdom against kingdom. No? There shall be famines. Yan. Pestilence. Ay, nangyari na po yun, no? Ng COVID-19. Nagsimula na. Pestilence po yun. No? At marami pong namatay. An earthquake in diverse places. Ay, ito na naman nangyari. Dito mismo sa ating bansa. Kaya pag-pray natin ating bansa, no? Kasi may banta, yung big one, kapatid, no? At nangyari po yan sa Davao, ano? Sa Jinsan, no? Ay, nandyan pa rin, no? Kaya, ipanalangin natin ating bansa. Ano? Kasi nandyan yung banta ng earthquake at nangyayari nga, no? In diverse places. Maraming namatay sa, ano yan? Venezuela, no? Marami po namatay doon, no? Marami pong tabunan pa hanggang ngayon, no? Saan pa? Sa Japan, no? Nangyari din. So, nangyari po, nakita na po natin, and all these are beginning of sorrows. No. Yan. And they shall be deliver you afflicted, shall kill you, and you shall hated of all nations of the namesake. In verse 10, and then shall many be offended, shall betray one another, and hate one another. Yan, offended. No? Madali po ma-offend ang mga tao ngayon. Lalo na yung mga kapatiran ay konting bagay lang, na-offend na. Kasi nasa Biblia na eh. At hindi na sila dadalo. Hindi na sila sisimba. Na-offend. And betray one another. No? Nandiyan na po, no? Nangyayari na po sa bawat mga lokal na simbahan. And many false prophets shall rise and deceive many. Na matindi. Yung false prophet, marami. Magkaroon sila ng revival. No? Yung mga false prophet. Oo. Mas masipag sila kaysa prophet ng Diyos. Oo. Marami sila. Oo. Yan, nagpapakita na sila na marami talaga sila.
mga false prophet. No? And deceive many. In verse 12, and because iniquity shall abound. No, iniquity. Grabe ngayon ang kasalanan. Amen. Pabata ng pabata. 10 years old, 14 years old. Kaya na magpumatay. Oo. Isang classroom, pwede niya ubusin. No. Pito mo yan, iniquity shall abound. And the love of many shall wax cold. And dito natin kukunin yung isa po sa sign na malapit na ang Panginoon darating. Amen. No? Bukod pa sa maraming mga Kristiyano ang offended. Amen. At ito po, iniquity shall abound. At ito po ang mensahe natin, the love of many shall wax cold. Yan. Ating talakay ngayon. The love of many shall wax cold. No? Ito yung mga palatandaan, no? Na ang mga Kristiyano ay manlalamig sa Panginoon. Oo. Maraming Kristiyano ay manlalamig sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Anong may verse pa diyan, no? Sa verse yung verse na flight not be in winter. Saan ba? Kaya kailangan tayo maging handa. Sabi niya sa verse 44, therefore be ready in such an hour as it think not the Son of Man cometh. No. Kailangan, verse 45, who then is faithful and wise servant, whom is Lord, no, hath made ruler over his house, give them meat in due season. Blessed is that servant whom the Lord, when he cometh, shall find doing. Amen. Sa 19, no? Sabi, sa verse 20, and pray ye therefore, your flight be not in winter, neither on the Sabbath. No? Nawa sa pagbabalik ng Diyos. No? Yung rapture flight. Pag-rapture, nawa hindi tayo matagpuan ng Diyos sa panahon ng winter. Anong winter? Panlalamig. Neither on the Sabbath. Wala tayong ginagawa para sa Diyos. Sabbath. No. Mga Kristiyano ay Sabbath live. Nauso ngayon sa mga Kristiyano, hindi ka mati ng church. Ay, Sabbath live ako ngayon. Sabbath live. Sabbath, nagpapahinga lang pala. Ano, nag-live. Sabbath live ang tawag. Ano? Pero sabi ng Panginoon, sana hindi kayo matagpuan sa panahon ng winter. Kasi wala naman tayong winter dito. No? Panahon ng taglamig ang winter. At Sabbath. Ano ibig sabihin ng Sabbath? Rest. No? Rest. Ay, babalik ng Panginoon, nagpapahinga ka pa. Oo. Nagpapahinga ka, nagre-relax ka, wala kang idea na babalik na pala ang Panginoon. No? Yeah, be ready. No, be watchful. Pabalik ng Panginoon. Kasi makita natin, ang mga Kristiyano ay nanlalamig. Sabi ng Biblia. Sabi ng verse 12. And the love of many shall wax cold. Oo. Maging manlamig ang mga simbahan ng Panginoon. Oo. Maging matamlay ang mga simbahan ng Bible-believing Baptist Church. Oo. Yan, matamlay. Oo. Maraming bakante na upuan sa mga simbahan. Maraming empty chairs, no? Na matagpuan. Yan. So, makita natin ang mga palatandaan ng mga Kristiyano na lalamig. No? Hindi lang many.
Marami. Marami ang manalamig. Kasi kung maraming revive, puno yung simbahan. Kaya marami ang wala sa simbahan. No. Yan. Nawa hindi tayo mabutan ng Diyos. Nasa tayo ay sa panahon ng ating panlalamig ng ating buhay, Kristiyano. Oo. Kristiyano. Kaya yan ating pag-aralan ngayon, The Love of Many Shall Wax Cold. Kaya pag-aralan natin ang palatandaan kung nalalamig tayo sa Panginoon. Yan. Kaya simple lang ang ating mga verses, simple lang, no? Sa una, paano natin makita na ang Kristiyano ay nalalamig na? Marami, many. The love of many shall wax cold. Marami. No? So, ano makita natin sa number 1? Makita natin na nalamig ang mga Kristiyano, mga churches, ano? As general, mga churches na lang, general, no? No. Anong number 1? No, makita natin sa service. Number 1, worship becomes traditional. Ang worship, tradisyon na lang. Ang worship ay ritual na lang. Ritual na lang. No? Kaya dalawa lang yan. Traditional or rituals. Naging ritual na lang sa Kristiyano ang pananambahan. No? Nasamantala, ang utos ng Diyos sa Hebrews 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another as the day approaching. In the day approaching. Sa palapit ng pagbabalik ng Diyos. Day approaching. Sa malalapit na pagbabalik ng Panginoon, dapat hindi natin pabayaan ang pagtitipon. No. At naiwala tayo na ang pagbalik ng Panginoon, Sunday. Amen. Kasi nung siya ay bumalik sa resurrection ng Panginoon, Sunday. Sino ang wala? Si Thomas. Si Thomas. Nalipas na ang isang linggo, hindi niya alam na ang Panginoon ay pumarito na, nabuhay naman muli. Kaya sabi ni Tomas, maliban na lang na makita ko ang butas ng kamay at tagiliran, ako ay maniniwala. Kaya pinakita ng Panginoon, another Sunday. Nandoon si Tomas ng Sunday evening. No. Salamat na lang dumating si Tomas ng Sunday evening. Nandoon ang Panginoon. Imagine, Sunday evening, nandoon ang Panginoon. Ay, isipin mo, pagbabalik ng Panginoon, Sunday evening, saan ka? Wala ka. Maganda, kaya mahalaga ang Sunday evening. Kasi bumalik ang Panginoon sa kanyang resurrection, Sunday evening. Is a Lord's Day. Amen. Nung unang Sunday, wala si Thomas. No? Yan po. Kaya nga ang pagsamba ay traditional lamang. Traditional, no? Lagi kong binabanggit ang traditional. Ang pagsamba ay KBL lamang. Kasal, binyag, libing. No? 'Yun ang kasal. Ang ano pala yung KBL. Yan po. Nung kami ay sa isang reliyon, yan lang ang simba namin. Pag may kasal, kinuha kang ninong. Kasi binyag, kinuha ka ng ninong. Libing, namatay ang kamag-anak mo, obligado ka papasok sa loob ng simbahan. Kaya KBL. No. Traditional, kapatid. No? Kaya ang pagsamba ay traditional lamang, na samantala ang Sunday ay special day. Special. Oo. Kaya nga, katulad yan ng
piyesta opisyal. Nakasulat pula ang numero. Napansin natin ang Sunday ay nakasulat ng pula. Bakit? Special day. Oo, special day. Nakita natin sa ibang petsa, pag may special day, nakakulay pula. Kaya piyesta opisyal. That is non-working holiday. Walang pasok. Pero nangyari, hindi na special ang Sunday. Traditional na lang, ritual na lang ang Sunday. Hindi na special ang Sunday. Oo. Working holiday na lamang. Oo. Sunday is not special day na. It is an ordinary Sunday na lamang. No? Yan po ang mangyari sa panahon ng pagbalik ng Panginoon. Ang Sunday ay hindi na special, hindi na holy day. Hindi na holy day. Amen? Hindi na non-working holiday. Working day na. Amen? Yan po. Kaya worship becomes traditional. Ang word na worship, worship. Ang word, mahalaga ang araw. Worth. Kaya nandito tayo mag-worship sa Diyos kasi ang pinakamahalaga sa church ay ang Diyos. Worthy. Diyan galing ang root word ng worship. Worthy. Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor, for Thou hast created all things for Thy pleasure. Para maging masaya siya, kinilalang niya ang lahat ng bagay para maging masaya ang Diyos. Thou art worthy, O Lord. Para maging masaya. Ang tanong, napasaya ba natin ang Diyos sa Sunday morning, Sunday evening? Masaya ba ang Diyos? Praise God! Nandito tayo kanina. Masaya ang Diyos. How about Sunday evening? Masaya pa rin ba ang Diyos? Amen. Masaya ang Diyos. Dapat sa Sunday evening, ang mapasaya natin, Diyos. Kahit pagod tayo, sige lang. Ang mamalaga, masaya ang Diyos. Amen. Kahit hindi ka masaya, basta nandito ka sa simbahan, at least napasaya mo ang Diyos. For Thy pleasure. For Thou hast created all things. He created us to worship Him. Amen. Kaya nandito tayo sa simbahan, kapatid. Oo. Kasi malaga ang pagtitipon. No? Kaya sa pagbalik ng Panginoon, anong sabi niyan? Sa verse 10, And shall many be offended and betray one another. Amen? Na-offend. Amen? Dahil na-offend, hindi na mag-church. Sino ang pinasaya natin? Dahil na-offend ka, hindi masaya ang Diyos. Sino pinasaya natin? Masaya ang diablo. Masaya ang diablo, hindi ka nagsimba. Buti hindi nagsimba si kapatid araw ng Sunday. Sigurado bukas. Oo. Oo. Aabangan tayo ng diablo. Amen? Naging traditional na lang ang simba. Kaya sabi ng Biblia, not forsaking the assembling ourselves together as manner. Ano yung manner? Ugaliin natin. Na tayo ay nasa simbahan, sanayin natin na tayo lagi sa simbahan. Manners eh. Isa sa magandang pag-uugali ng isang Kristiyano nasa simbahan every Sunday morning, Sunday evening. Kasi yan ay manners. But exhorting one another. Amen? Isa yan sa magandang pag-uugali kasi nagpapalakas ka, nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Amen? So, ano nangyari sa pagbalik ng Panginoon? Ang pagsamba sa Diyos, worship, becomes traditional and ritual sa mga Kristiyano. Oh.
Makita natin, kapatid, no? Yan po ang nangyayari sa panahon ng pagbalik ng Panginoon. Nandito sa simbahan, nagsisimba, pero hindi naman sumasamba. Mamahirap yun, nandito ka na sa simbahan, hindi ka pa sumasamba sa Diyos. Oo. No, nandito ka umaawit. No. Pero ang puso natin malayo sa Panginoon. Yan nakalungkot, ano? Umaawit. Pero wala sa puso natin ang awitin. Amen. Kaya dapat, kapatid, pag may awitin, ay ang awitin ay papuri sa Diyos. Kaya nga wala tayong, tawag yan? Screen. Para aawit ka lang tayo sa screen. Bakit sungbok? Ang ginagamit natin. Kasi ang sungbok, ilalagay mo sa puso. Nilalagay sa puso habang inaawit mo. To God be the glory, great things He hath done. Dito sa puso. Amen. Ang awitin. Kaya inahawakan mong ganun. Tapat mo sa puso. Kasi sinasa puso mo ang awitin papuri sa Diyos. Because we are here in the church to worship God. He is worthy. Mahalaga ang Diyos, worthy. Worship. Ni sheep, kasama. Amen? Maganda, kasama natin ang Diyos sa worship. Parang fellowship, magkakasama. Ang worship, kasama natin ang Diyos. Kaya dalawang words yan, worth and ship. Kaya worship. Binibigyan mo ng halaga ang Diyos. Kaya nandito ka sa worship service kasi pinakamahalaga sa iyong buhay ay ang Diyos. Gusto mo siyang sambahin, purihin, awitan, pasalamatan, itaas, bigyan ng kalatian at kasiyahan. Kaya nandito tayo sa simbahan. Amen? Anong nangyari sa pabalik ng Panginoon? Ang mga Kristiyano, ang pagsamba ay traditional. Yan. So number 1, worship, nasulat na ng mga ating mga, nagsusulat sila nakakatawa mga senior natin. Worship becomes traditional. Traditional na lamang. Amen? Wala na sa puso ang pagsamba. Matthew 15:8. Matthew 15:8. Yan. Nai-verse tayo, 15:8. These people draw it nigh unto me with their with their mouth, and honorate me with lips, but their heart is far from me. Bay, mahirap niyang ganyan, amen? Nasa simbahan ka na, pero wala pa rin sa puso mo ang Diyos. Amen. Our main business, why we are here in this church, to honor Him. No? With our heart. Pero nangyari, the people draw it nigh with their mouth, honor it me with their lips. Amen? Lips. Nanalamig sila. Present sila sa simbahan, pero ang puso nila absent. Wala. Ang isip nila, wala. Absent. Ang tawag yan, absent-minded. Absent-minded. No? Yan po, wala. Wala sa puso. No. Iba ang kanilang isip. Hindi nila iniisip ang Diyos. Anong nasa isip? Sa mga Kristiyanong nanlalamig na ang pagsamba ay traditional na lamang. Ano ang nasa isip? Oo. Ano kaya ang sa isipan ng mga Kristiyano na sa loob na ng simbahan ang iniisip? Yung trabaho ko bukas. Paano kaya itong magkagawin ko bukas? Yan. Yung business ko bukas.
No. Ilan kaya ang customer ko bukas? Ilan kaya ang makausap ko bukas? Yan. Tapos, nagbibilang ka pa. Naku, kulang na naman ako sa budget. Ano kaya ang pamasahe ko naman sa linggong ito? Kasi ang pamasahe ko hanggang Lunes lang. Martes, wala na. Paano na naman? Nag-iisip ka habang may preaching. Hanggang nag-worship. Yan. Yan, nag-iisip ka. Habang may service, nag-iisip ka, ano kaya ang lutuin ko mamaya? Iniisip mo anong laman ng rep, hindi kanina na ilabas yung isda. Kaya mamaya sigurado nakayelo pa. Sana inilabas ko bago pumunta ng church. No, matagalan naman ako magprito niyan mamaya. No. Na ganyan, kapatid. What cook? What food to prepare? No. Yan ang isip ng mga Kristiyano. Ang iniisip natin, pagkain physical. Hindi natin iniisip ang pagkain spiritual. Tingnan natin, Romans 16:18. Romans 16:18 para mayroon tayong supporting verse. Maganda sa salita ng Diyos, no? Bawat salita mo mayroong suporta. Yan. For they are such served, sabi ni Paul sa mga taga-Roma, for these are such served not our Lord Jesus Christ, but their own belly. Ay, hindi sila nag-worship sa Diyos. Ang ini-worship nila, their own belly. Ano yung belly? Tiyan. No, tiyan. Kaya niisip nila ano ang ipapasok sa tiyan. Kaya hindi siya nakikinig ng service. Mabuti na lang ay nakakain ng merienda. Buti na lang naka-4 ako ng cups ngayon. Kaya hindi basta-basta ako magutom sa hapunan. Ay yung iba, hindi nakakain, hindi nakaabot ng merienda. Ayun, nag-iisip ng kanilang tiyan. But their own belly, by good words, pairs speechless, deceive hearts of the simple, deceive heart of the simple. Yun ang nagbabagabag, ano, sa mga taong simple. Simple kanina, mga walang alam, ano. Nagbabagabag. Belly. Ay, pakainin mo muna, belly. Ano ibig sabihin ng belly? Tiyan. Hindi si Kristo ang iniisip sa pananambahan. Ang tiyan ang iniisip. Ang tawag yan, hindi Christian. 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 Nakakuha naman kayo. Sulat ni Nanay Biring yan. Christian. Meron palang ganyan. Meron na yung Billy. Romans 16:18. Pastor, mayroon palang Christian. Meron sa Bible. Their own belly. Anong belly? Tiyan. Hindi si Kristo ang iniisip, kundi ang tiyan. Kaya ang tawag yan, Christian. Yan. Yan po. Christian. Ang traditional na Kristiyano. They are only spectator in the church. Tagatingin lang yan. Observance. Spectator but not worshipper. Titingnan niya. Naku, hindi terno yung ano ni sister. Yung palda at saka blouse, mukhang hindi magkasundo. Yan ang mga tinitingnan niya. Yung necktie ni brother, mukhang hindi parehas ang kulay. Kumontra. Yan po. Spectator. Audience. But not performer. Audience. Hindi performer. Audience. Busy na ang mga kapatid. Nag-awalis, nag-ayos ng upuan. Si kapatid.
audience lang. Hindi siya performer. Yan. Kaya mga kapatid, no? Yan ang mga traditional na Kristiyano. Amen? Tradisyon. Katulad ng dati tayo sa reliyon. Kung makasimba ka, okay. Pag naalala mo, okay. Pag birthday, ay simba nga. Kasi bago may birthday. Nope, may bagong biling damit. Simba na naman ako para mabasbasan ang bagong damit ko. Oh. Yan. Ganon. Traditional. Hindi special day ang Sunday. Yan po, makikita natin yan sa ating simbahan sa ngayon. Ibig sabihin, malapit na ang Panginoon darating. Okay, pangalawa na. Para, kasi may klase pa bukas. May klase pa bukas ang mga teacher saka mga estudyante. Yan, number 2. Yan. Number 2, makita natin ang Kristiyano ay nalamig na sa Panginoon. Prayer meeting is not essential. Hindi na essential. Occasional na lamang. Yan. Anong sabi ng Luke 18:1? Luke chapter 18 verse 1. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang prayer meeting ay ano na lamang? Hindi na mahalaga ang prayer meeting. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Amen. Not to faint. Amen. Always to pray. Dapat ang utos ng Diyos sa mga Kristiyano ay always to pray. Ay saan tayo pag-araw ng prayer meeting? Ay sabi ng Panginoon, always to pray. And not to faint. Huwag tayong magsasawa sa panalangin kasi ang Diyos hindi nagsasawa sa kakasagot ng ating panalangin. Amen. Hindi siya nagsasawa. Alam ba yung parable na ito? Isang widow na humingi ng pabor sa judge. Dahil hindi siya tumitigil, yung judge na hindi manampalataya, pinagbigyan siya. Sinagot ang kanyang kahilingan. Ganon din ang mga Kristiyano, kapatid. Kaya dapat ang ating panalangin ay walang humpay ang ating panalangin. Kaya dapat ang Kristiyano ay nasa prayer meeting. Pero ano ang nangyari sa pagbalik ng Panginoon? Prayer is not essential. Hindi na malaga ang prayer. Ano ang prayer? Parang ano na lang, occasional, casual na lamang. Amen? Malamig ang Kristiyano. Hindi na. Walang sigla ang prayer. Ang prayer na lamang pag kumain, Lord, bless this food in Jesus' name, Amen. Minsan hindi pa nga pag-pray. Kinain na yung adobo, dumiritso na sa tiyan. At habang nalalaglag ang adobo, Lord, thank you for this food in Jesus' name. Doon na sa baba. Nung kami ay full-time sa Manila, nagpipray kami, sama-sama kumain. Hindi kami pumipikit magpipray. Nakadilat kami. Kasi binabantayan namin yung chicken, baka kulang. Kasi minsan, pumikit kami, pagising namin, kulang na isa. May nagmagic. Kaya susunod, sabi ko, hindi na tayo pipikit. Para alam natin, kompleto pagkatapos ng prayer. Akala namin, matagal mag-pray. Binibiro pa namin. Brother, muntik lang kami mag-surrender na. Sa prayer mo, ang haba eh. Yung pala, kulang na ang isa. Yun, kapatid. Yan ang prayer. Prayer is not essential. Amen.
Always to pray and not to faint. Huwag tayong magsawa. Sa pagdalo, sa prayer meeting. Na-preach ko rin yan ng Wednesday, ang kalagahan ng prayer meeting. Amen? Yan. Hindi na essential. Magpipray na lamang pag may kailangan na. Mag-prayer meeting tayo ngayon. Mayroon ako ipag-pray. Kailangan ako na hingin sa Diyos ngayon. No. May prayer request ka, wala. Sabi ng Biblia, 2 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Ceasing. Walang humpay na panalangin. Hindi dapat tumigil ang prayer. No. Nakakalungkot, kapatid, prayer meeting has the least attendance in every local church. Bakit ganon? Coldness in prayer. Hindi na malaga ang prayer. Kasi nanlamig na ang mga Kristiyano. Ayaw niya kausapin ang Diyos. Amen. Ayaw niya nang i-fellowship ang Diyos sa panalangin. Maiksi na lang ang panalangin. Thank you, Lord, for this food. In Jesus' name, amen. Wala na. Amen. Kaya, less attendance sa mga simbahan. Yan po ang palatandaan na malapit na ang Panginoon darating. Amen. Schedule is not a problem. Kasi gabi na. Hindi yan problema. Distance is not a problem. Money is not a problem. Kasi nasira yung motor. Hindi mo na ako magsimba. Hindi. Oo. Hindi po yan problema. The problem is, many lost their hunger in the presence of God. Hindi niya na hinahanap ang Diyos. Oo. Hindi na hinahanap ang Diyos. Hindi niya na hinahanap ang presensya ng Diyos. Bakit? Kasi marami ng blessing. Dapat may blessing sa wala. Ang panalangin, walang humpay ang panalangin. Amen? Ba, mahirap kayo mag-pray. Lord, give us this day our daily bread. Pagbukas mo sa rep, puno ang grocery. Tapos magpipray ka pa, give us this day our daily bread. Wala kang ang lalagyan na. Dapat pag-pray mo, Lord, give us this another refrigerator. Puno na No. Yan po, yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga ang prayer, give us this day our daily bread, para araw-araw magpipray ka sa Diyos, nagpapakita na nakadepende ka sa Diyos kahit pagkain. Amen. Yan po. Lost hunger in the presence of God. Hindi na excited sa prayer. Pag prayer time, inaantok. No. Pag cellphone, social media, naku, 3 hours na, gising pa. Nakahigaan na, may kumot na, pero umiilaw pa ang kumot. Patay ng ilaw oh. Pero makita mo, may ilaw yung kumot. Tinitingnan pa pala yung likes kung ilan pa. Bago matulog. Yan po, tinatamad sa prayer. Yan, prayer. Ito pa, pag-outing, masigla, masaya. Pag-prayer, matamlay. Matamlay. Cold in prayer light, kapatid. No? Kaya dapat ang prayer is essential to every Christian. Kailangan natin ang prayer. Amen. No prayer, no fire. No power. Kaya kailangan natin, kapatid, ng prayer. Kasi lahat ng kailangan ng prayer, kausapin natin ang Diyos. The pastor needs prayer.
The family needs prayer. Every member needs prayer. Choir member needs prayer. Usher, lahat kapatid, kailangan ng prayer. Amen. Because prayer is fuel of revival. Fuel. Oo, fuel of revival. Subukan mo, yung motor, huwag mong lagyan ng gasolina. Tirik. Amen. Kaya nakailang tirik na yung tricycle at motor. Bakit? Nakalimutan, lagyan ng gasolina. Pag nakalimot tayo sa prayer meeting, isang araw, mawalan tayo ng fuel. Kaya isang araw, bigla na lang tayo titigil. Bakit si kapatid tumitigil na? Wala na. Nawala ng fuel. Anong nawala una? Prayer life niya. Bumagsak, kapatid. Kaya don't ask revival if you are not in the prayer meeting. Amen? Prayerless Christian is powerless Christian. Kaya bigyan natin ng halaga ang panalangin. Amen? Panalangin. Yun. Kaya prayer is essential. Hindi lang kung kailangan natin ang Diyos. May kailangan sa wala, kausapin natin ang Diyos. Na katulad ng kaibigan natin. Na hindi tayo nagsasawa. Kahit anong habang usapan, kapatid, hindi tayo nagsasawa. Hindi mo alam, ay, 11 o'clock na pala. Kasi masarap ang usapan. Hindi pa kayo nakakain. Yun. Kaya minsan ganun, pag nagbisita ko sa isang pamilya, naku, brother, pasensya lang po, 11 na pala, no? Oo. Sa kwentuhan. Amen? Katulad din ng una namin, ay kailan ba yan? Unang klase namin sa Life of Christ. Oo. 10:00 na. Oo. Sabi pa ng mga klase ko, more, pastor, more. Sabi ko, hindi lang, 20 minutes na lang natira. 9:40 na. Magchichik pa ko attendance, 5 minutes. Oo, 9:40. May nagsabi, pastor, yung relos ay hindi na yan umaandar. Kanina pa yan na 9:40. Nung nagsimula kayo, 9:40. Oo. Ay yung makasama doon sa classmate nila, nagantay na sa baba. Yung pastor na doon nakantay, isang sasakyan na sila. Ayun. Nawili kami sa kakwentuhan. Sabi ng mga klasiko, more. Yung pala, marami na nagmamurmur sa baba. Bakit? Yung klase ni Pastor Barona, wala pa sila. 10:00 na. Oo. Kaya nung Martes, kinausap ako ni, sino yan? Pastor, sino ka? Miss Lan. Sabi niya, Pastor, nagka-problema pala kagabi. Bakit? Hindi, nagka-problema yung reload daw eh. Hindi umaandar eh. Oo nga. Oo. Kaya pala, gabi na yung mga full-time ko eh. Sa Santa Cruz pa eh. Kasi nagka-problema pala yung relo. Oo. Yan po, excited eh. Amen. Excited. Tapos na yung klase, more pa eh. Yan po, kapatid. Yan. Sa number 3 na. Yan. Okay. Matapos natin ito ng 7. Yan. Number 3. Ano una kanina? Worship becomes traditional. Prayer meeting is not essential. Hindi na pare-pareho litrato. Pare-pareho na dulo. Ito naman, number 3. Being late to the Lord is habitual. Puro may mga al. Habitual. Yan. Traditional, essential, and habitual. Yan. Being late to the Lord is habitual. But on time, on social. On time sa social. Pag social gathering, on time. Pag gathering ng Diyos, late, habitual.
Yan. Yan. Sige. Sana mag-amen kayo. Kasi nga hindi nag-amen eh. Oo. Huwag kayo ma-offend. Amen. Mag-amen lang kayo. Amen. Oo. Tapos sabay siko, yan, ikaw yan. Nagtuturo pa ng iba eh. Oh, yan. Yan, makita natin. Oh, yan. Ang sinasabi ko, habitual. Oo. Kasi hindi talaga minsan maiwasan na tayo malate. Amen. Meron talaga. No. There are chances that being late is valid. Nasa work ka. Tinapos mo, pagdating mo, yan. No. Ano pa? May emergency ka na hindi mo in-expect, yun. Oo. May mga event na hindi naiwasan, yan. May incident happen na hindi natin maiwasan, yan. Oo. Pero, being late is habitual. Aba, iba. Amen. Iba. Ano yan? Kaya, but, ang habitual, if we are always late to the Lord. Kung lagi kang late para sa Diyos. Pag iba namang bagay, nauna ka. Anong mangyari? May problema. Anong problema? Yan nga. Coldness. Nanlalamig na pala tayo sa Diyos. Yan pala ang simptomas ng panalamig na Kristiyano. Na habitual ang late. Laging late. Yan. Kaya time is not a problem. Ang oras, hindi problema. Kasi ang Diyos ang nagbigay ng oras. Time is a gift from God. Eh, paano maging problema ang oras? Ay, regalo nga ng Diyos sa iyo yan. Amen. Oo. Parang sisihin mo pa ang Diyos. Panginoon, yung oras kasi binigay mo sa akin, para parehas ang oras eh. Bawat isa, parehas. Mayaman, mahirap, sino man. Oo. Maganda, pangit, parehas lang oras. Oo. Actually, walang pangit. Lagi kong pinipili sa ibang churches. Walang pangit na Kristiyano na nilang ng Diyos. Maging tao, walang pangit. Minsan, makakita ka lang talaga. Hindi pangit, unique. Kaya pag nakita ka ng ganyan, ay, brother, unique yung mukha mo, no? Kakaiba. Kakaiba ka. Akala ko hindi ka Tagalupa eh. Ay, na-offend si kapatid. Na-offend. Unique lang. Amen. Walang pangit. Amen. Kasi nalang ng Diyos ang tao eh. In His own image. Amen. Yan po. Ano yan? Time is not a problem. The problem is your priority. Amen. Ano sabi ng Panginoon? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Oo. Kaya time is not a problem. The problem is your heart. Your heart is called to the Lord. Nanlalamig na pala tayo sa Diyos. Sabi ko kanina, being late is to the Lord is habitual. But on time, on social. Yung ibang matters, other matters, on time ka, on other matters, sa ibang bagay. No. Bigyan natin ng sample. Riding airplane. Sasakay ka sa aeroplano. Sino ang madalas sumakay ng aeroplano? Yan si Brother Joseph, lagi sumasakay sa aeroplano yun. May airplane. Kami, once a blue moon. Oo.
Pag sumakay ka ng eroplano, kailangan 2 hours before. Tama ba, Brother Joseph? 2 hours, no? 2 hours before, nasa airport ka na. No? Ipacheck mo na ang iyong ticket. No? 2 hours before. Amen? Hindi pwede on time. Hindi pwede on time sa pagsakay sa eroplano. Kasi Brother Bear, lagi sumasakay sa eroplano to eh. On time. Hindi pwede on time. 7 o'clock ang flight mo, eksaktong 7, darating ka on time. Oo. Hindi pwede ang on time. Before the time, darating ka. Amen, hindi pwede on time. Kasi iwanan ka ng eroplano. Minsan ako naiwan ng eroplano. Philippine Airlines. Uwi ako sa probinsya dahil namatay ang lolo ko. May ticket na ako. Oo. So, sumakay ako, nagtaksi. Pagdating ko sa airport, nako, ang eroplano na numero, lumilipad na. Masakto na ng oras ko 3 o'clock Dito na ako sa airport, yung eroplano, lumiliko na. Oo. Pagdating ko, ay sir, dapat 2 hours ka. 1 o'clock dito ka na dapat. 3 o'clock ka doon. Sabi ko 3 o'clock ang flight. Oo nga, 3 o'clock. Yan yung eroplano, lumilipad na. Oo. Sayang yung aking pamasahe. Yan. Kaya you come before the time. 2 hours before the time. Sa school, you come before the time. Pag may interview ka, you come before the time. May birthday, ating ka ng birthday, you come on time. Hindi pwede na nagkainan na at saka darating ka. Oo. Kailangan nakapisto ka na. Yan, on time. Attending birthday, attending wedding, you come on time. You come early. Oo. Pag napunta ka sa concert, aba, mahaba ang pila. Nandyan ka na. Pag naayuda, ay wala pa ang magbibigay, nandyan ka na. Wala pa ang social worker. Nandyan ka na. But when it comes to worship, yun ang problema. Late ka na para sa Diyos. Pero sa ibang bagay, nauuna ka. Oo. Yan po. Nauna ka. Kaya habitual, kapatid. Kaya marami tayong namimiss sa worship sa Panginoon. Kaya worship is only attendance na lamang. Worship is not only attendance, but worship is about the Lord. Amen. Worship is about our heart, not our lips. Kasi many honor it lips, but not in heart. But their heart is far from me. Amen. Kaya kapatid, kaya dapat unahin natin ang Diyos. Amen. Kasi malapit na ang Panginoon darating. Kaya hindi tayo madatnan ng Diyos, kapatid, na tayo ay sa panahon na panlalamig at winter and Sabat. Amen? Wala tayong ginagawa sa Panginoon. Yan po. Yan ang tatlo. Oh. Sa sunod ko na lang ulit ang kasunod nito. Amen. Tatlong bagay. The love of many shall wax cold. Ang palatandaan na ang Kristiyano ay nalamig na sa Panginoon, worship becomes traditional na lamang. Prayer meeting is not essential. And being late to the Lord is habitual. But on time, on social. Kaya kapatid, nawa maging faithful tayo, maging handa tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Amen? And maybe the Lord will come on Sunday or Sunday morning, Sunday evening, at noonday. Sabi ng awitin, anong kan awitin na yan?
God answers prayer. Anong praise yan? Naalala nyo? Lord will come, the Lord will come in the morning. Ano yan? Jesus will come in the morning. Jesus may come at noon. Jesus may come in the evening to keep your heart in tune. Maybe our heart in tune before the coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Worship. No? Nasa Panginoon tayo. Mahalaga ang Diyos sa ating worship. Prayer meeting ay mahalaga. No? On time sa Panginoon, mahalaga, kapatid. Sa pagbabalik ng Panginoon. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos sa langit. Thank you God for your great message this